Hello guys! Ngayon naman ho ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng kilawing bangus Ilocano style. Ayan, at alam din naman natin na kapag ang mga Ilocano mahilig talaga yan sa mga kilawin. Kahit na ano, kinikilaw ho yan. So eto guys, ang gagawin natin actually na tawag na rito na ano na natin yung bangus kanina na tawag na rito. Ang sineparate lang natin is itong kanyang buntot. Ganyan lang. Ito nyo. Yan. Kadalasan ho kasi, ang buntot ng bangus, ito yung less na kinakain. It is because matinik. Pero pag ginawa mo po itong kilawin, ay hindi na siya magiging matinik. Yan. Lagyan natin doon. So itong sa kabila. Ganito lang ho. I don't know if ginagawa nyo rin ito sa lugar ho ninyo. Pero ganito ho kami gumawa ng kilawin. Pero kanya-kanya naman ho ng style. Pero sa mga Ilocano, dito po sa Kailocanuan, sa La Union, ewan ko lang. Siyempre yung mga iba rin ho yung style nila ng paggawa. Yan lang ho. Ayan ho. Oh. Tuwain mo. Oh. Ayan. Tapos pag natapos, ilagay mo doon. Ayan. Ganito ulit. Same. Ayan. Kita ho ninyo. Kilawin po ito ho. Sa mga pasintabi ho. Sa mga hindi ho kumakain ng kilawin. So yun na nga guys. Natapos na nating balatan itong mga buntot. Next step is bababaran muna natin siya ng suka for how many minutes, dahil yung suka na ho yung mismong magluluto dito po sa kilawing buntot ng bangus. Ayan o. Abad muna natin ito how many minutes. Then itong mga buntot, syempre papakain na lang ho natin ito sa aso. Yan. So mamaya guys, makikita ho ninyo yung buong proseso kung paano kami gumawa ng kilawin. So eto na nga guys, after how many minutes, eto na po yung binabad natin na buntot ng bangus. So ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin ito dito. Okay? Pipigain natin. Tatanggalin natin yung katas. Tatanggalin natin yung suka. Ganyan lang Pigain mo na mabuti. Hanggang kumatas. Hanggang maubos yung katas niya. Yan. So yun, siyempre kanina nag-guide na rin ako ng sibuyas. Ka-ching! Sibuyas. The more sibuyas, the more mas masarap. Yun. Tapos siling green. Ka-ching! Tapos siling red, Taiwan. Ayun. Yan ho. And then lagyan ho natin ng asin. Yan. Konting pampalasa. Baka naman
Konting pampalasa lang yan. And then, itong mga kalamansi na bunga ng kalamansi ni Daddy GR. Depende po sa inyo kung siyempre mas maasim. Depende po sa lasa ninyo. Kung sa tingin ninyo mas maasim, mas masarap, edi go lang. Ayan. Isa pa. Dalawa pa pala. Lagyan natin. Yun. 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 Ayun. And then, maglagay tayo ng paminta. Paminta. Yan. Siguro okay na ito. So, haluin natin. Actually guys, ito po kasi yung magiging ulam namin for lunch. Ayun. Natin kung yan na. Ang kilaweng bangus. Yan. Halika MJ. Teka. Tikman mo nga to, MJ. Kung masarap ba or hindi. Kamahiya. Kakain ka din naman. Yan. Halika rito. Yawa mo na din. So, sige. Dito na, halika rito. Talaga. Tatamad-tamad ka pa. Pagkain na nga. Tikman mo nga MJ kung masarap na ito. Kung masarap na, sige. Go na tayo. Sinasantay mo na din. Oh, may trabaho pa. Maglalaplap pa kami ng tabako. Guys. Sa mga nagla-lunch na dyan, or dinner, or whatsoever. Yan o. Tikman mo. Uy. Gusto din. Nagimas daw. So, ayan. Guys, ganyan lang ho. Kung paano gumawa ng kilaweng bangus. Okay? Wala na hong tinik yan. Ewan ko, bakit nawawala yung tinik kapag ginagawa siyang kilawin. Ayan, ha? So, anyways, I hope na naka-impart po ako kung paano po gumawa ng kilaweng buntot ng bangus, Ilocano style. Siyempre, in behalf sa lahat po ng squad natin, maraming salamat kay Austin. Ayan, na naglaan pa ng oras para makapag-video sa ating content today. Maraming salamat. And hanggang sa muli, ako po si John Marino. Peace out!